What's up guys? Don Vinci here for today's vlog. Meron tayong test ride na ADV 160. So yes guys, meron tayong test ride na ADV 160. Huge thanks and shoutout kay J Rides para sa pagpahiram at pagpa-test ride ng kanyang ADV 160. So ano ba mga nabago dito sa ADV ni 160 na to and sa ADV 150? Ang una dyan, yung kanyang seat height. Bumaba na yung seat height niya, naging 780mm na yata compared sa 150. So basically halos lahat na ng rider hindi natin kaya dito. Sa engine niya rin, meron na siyang 160cc na engine with 4 valves. Sa design, merong slight modification katulad nitong tapakan. Sa 150 kasi isang buo yan. Ngayon parang sineperate na nila. Dual shock pa rin na Showa. Yung design ng muffler halos same. Tapos sa digital gauge niya parang mas malaki na rin at mas detailed. Meron din pala itong traction control compared dun sa 150 na wala. Tsaka yung kanyang visor para mas pinataas compared sa 150cc. Sa compartment, hindi ko alam kung same din ba. Ako, kabisado ko pa rin ng ADV ah. Yan, ganun din. Malaki din ang kanyang compartment. Hindi ko na sure kung kasya na ang helmet dito. Sa 150 kasi parang half face lang ang kasya. Breyahin lang tayo dito sa may turn natin para mabigyan ko kayo ng impression kung kamusta tong ADV 160. Na-miss ko lang itong gamitin kasi yun nga, dati na rin ako naka ADV 150. So far, yan, comfortable ang datingan. Pwede ko ma-stretch yung pa ako. Tapos parang mas na-stretch ko siya compared sa 150. Not sure lang kung halos same lang din ba sa 150, no? Yun nga, pinaka-highlight na itong ADV 160, yung kanyang engine. The 160cc 4 valves. Woo! Miss ko to. Solid pa rin talaga handling ng adventure bike na to, or small adventure bike na to. Ayan o. Nakakamiss! Tapos yun, mas responsive na rin siya ha. Pansin ko ha. Kasi bilis ko mag-facing o tinay yung 80 kph agad ako. Given na stock to ha, all stock nga pala to. Wala pa nagalaw na panggilid, wala pa nagalaw na kung ano-ano. Break-in period pa rin to kung tutusin. Tapos mas readable na yung kanyang speedometer. Sa 150 kasi, madalas ko na nakikita yung speed lang. Pero ibang details katulad ng RPM, etc. Hindi ko siya masyado nakikita talaga, to be perfectly honest. Pero ito, halos lahat nakababasa ko na. Suspension wise, ayan, sabi nila maano daw, matagtag. Pero siguro yun nga, break-in period pa kasi. Yan, kaya ako naisipan mag 160 or itas rate to 160 kasi gusto kong matry siya sa mga akyatan. Kasi sabi nila, based din sa mga reviews, is medyo nahihinaan daw sila. So tayo, try natin. Kaya punta tayo dito sa turn natin para matest natin kung kamusta yung response niya, engine power niya, tsaka handling na rin when it comes to cornering. Okay, dito na tayo sa turn natin. Tingnan natin handling. Woo! So far, ganito talaga na handling. Medyo natitikasan na ako sa suspension ha. I'm not sure kung bakit, pero siguro dahil break-in pa. Uphill power, yan, nasa 80 kph na tayo, uphill. Sa uphill power niya, try natin. Let's go. Umahatak naman kahit pa paano. Pero syempre given kasi na scooter to. Pero ayun ang bilis niya naman mag 70 kph. May mga basa. So far responsive naman yung throttle, no? Hindi naman ako nakaka-feel ng parang power loss when it comes to uphill power. Woo! Ganda. Yan, medyo, yun nga, may nafe-feel ako na tagtag sa suspension niya. Pero siguro nga dahil break-in period pa. Pero sa response naman ng power, ng uphill power niya, okay naman, nakakahatak naman. Pero yung iba siguro galing sa malalakas na motor or galing sa mga manual, kaya parang naninibago sila. Kasi may technique din kasi kapag pa-uphill, hindi mo siya yung parang itotodo bomba. Kumbaga parang ibobomba-bomba mo siya. Pero tingnan nyo, nakakapag-pacing naman ako ng 80, nakakapag-cornering din naman na maayos. Tapos napaka-responsive. Opya, break-in pa to, kaya bagal-bagalan natin. Natutuwa ako sa hunting eh. Woo! Okay, downshift. Wala pa ng downshift dito, pero break tayo dito. Ganda ng response. Pero mamaya ulit pag pa-uphill, try natin kung kamusta siya. Opya, may basa dito kaya bagal-bagal. Pumipacing agad ako ng 80. Ang bilis niya makuha yung 80.
Lagi ako nasa 80. Responsive din naman ng makina, given na 4 valves tapos 160cc displacement. Pero this time try natin sa may matagtag talaga na part, kasi based nga sa impression ko parang natatagtagan ako sa kanya. Pero uphill power walang problema. Oh, ayun oh, tumata agad oh. Matagtag, aray ko. Ayun nga. Medyo matagtag lang talaga. Aray. Pero power response, engine response, hands down. Kulang lang siguro sa brake in tong suspension. Pero laki ng difference niya when it comes to engine response compared sa 150cc. Mas responsive siya kung tutusin. Na konting pihit ko lang sa throttle, power agad, hatak agad. And aray ko, medyo matigas talaga yung suspension niya. Not sure why. And try natin sa lubak. Oo, matagtag. May isang uphill dito, try natin dun kung kamusta yung power. Pero yun nga, so far nagugustuhan ko yung response ng power niya. Sa suspension lang talaga ako medyo hesitant. Nakakamiss talaga mag ganito, mag ADV, especially sa long ride. Napaka-comfortable ng riding posture. Eto, uphill power guys. Eh no, so far okay naman. Pero siguro kung papalitan to, mas magana bola, baka mas maganda rin ang hatak na ito. Pero don't get me wrong ha, malakas naman yung hatak niya, especially sa uphill. Eh, natin na yun, napapa 60 plus ako. Yung chassis yun ha. Pero when it comes sa kanya sa engine response, okay na rin sa akin. Maganda na rin siya, malakas na rin siya. Parang kukuhaan mo lang talaga siya ng buwelo para mapag-uphill. Pero yun, tignan nyo, uphill to ha. Pero nag-80 plus na ako. Ayun o, 84, 85, diba? Mahatak naman talaga siya eh. Ito, puro uphill to, try natin. Mahatak din naman, 80 kph, 88, 89, 90. Ito, hatak ulit ba to? Uphill, let's go. Kaya medyo bumababa lang yung speed, pero okay lang, mahatak pa rin naman. Goods. Normal naman na yan kasi automatic, tapos belt type pa, diba? Kaya normal lang naman na kapag pa-uphill is bumaba yung speed, unless naka-load ka ng motor. Kahit ano namang scooter eh, ganyan din ang nangyayari. Based sa experience ko mapa ADV 150, Aerox 150, PCX 160, may mga times na hindi ganun kalakas. Pero don't get me wrong, hindi naman siya totally na parang talagang hindi na siya hahatak. Kaya pa rin naman niya humatak. Diskarte na talaga kung paano siya papahatakin. And when it comes naman sa kanya suspension, yun nga, medyo matagtag. Handling wise, wala akong masabi. Same na same sa ADV 150 na maganda sa cornering, solid sa cornering. Ito naman downhill. Ganda na handling. Yung adventure bike pinag-cornering ko. So pupunta lang tayo dun sa may kanina pinag-introhan natin. Then bigyan ko kayo ng aking final verdict kung kumusta tong bike na to. 5 minutes later. In terms of handling, in terms of comfort, in terms of engine response, good siya sa akin, pasado siya sa akin. Sa suspension, to be perfectly honest lang naman no, ayoko rin naman kasi sugarcoat etong ginagawa nating ride impression. Medyo natatagtagan ako sa kanya. Like kapag dumadaan ako sa mga matagtag na kalsada, ramdam na ramdam ko yung receive ng bumps, ng shock, ng suspension, na parang kapag nag-absorb siya ng tagtag, parang bumabarik din sa akin. Parang gano'n, yun ang nafe-feel ko. Siguro nakikita akong factor kung bakit matagtag ang rear suspension, to be specifically, dahil binabaan ni Honda etong bike na to. Kasi yung ADV 150, yun nga, ang seat height niya is around nasa 810mm yata. Correct me if I'm wrong na lang. So basically, mas mataas siya
At the same time, yung suspension nun, mas malaki yung travel. Kasi yun nga, mas mataas. Eto, since mas mababa siya, para lang din, hindi sumagad yung suspension travel ng bike. Parang ginawa ni Honda is tinigasan niya yung suspension. Para pag naglalaro yung bike, hindi sumagad. Yun yung isang nakikita akong reason. Pero when it comes naman sa kanyang performance, engine response, handling, comfort, hands down ako. Kasi ramdam na ramdam yung difference, especially sa power ng bike. May mga times kasi sa ADV na nabibitin ako sa kanya. Eto, may mga times din, especially sa uphill, na hindi siya ganun kalakas compared sa mga manual. Pero kung i-compare natin yung power ng ADV 150 sa ADV 160, mas may advantage tong bike na to. Mas malakas siya umatak, mas maganda siya sa uphill, mas responsive. Sa ADV 150 kasi parang kukuha pa ng buwelo, parang ganun. Compared dito na isang throttle mo lang, hatak agad, basta patag. Sa uphill naman, ganun din, halos pareho lang din sila ng kailangan kumuha ng buwelo. Pero syempre, mas may power to kasi may additional siyang 4 valves, tapos 10 displacements ba? Hindi ko alam kung 10 ba talaga, ganyan. Pero still, engine response, mako-compare ko siya sa Aerox 155 na may VVA in terms of engine response. And syempre, siguro factor na rin natin ang aking weight dahil medyo mabigat na rin tayo. But yun nga, hands down, handling, riding posture, engine response, solid din talaga. Sa suspension naman, siguro konting tune or konting break-in lang para mas mag-sink in palalo yung play ng kanyang suspension. So ayan yung ride impression ko with Honda ADV 160. So recommended ko ba ang bike na to? Yes, especially kung naghahanap ka ng isang adventure bike kasi sa forma niya pa lang napaka-unique. At the same time, head turner talaga yung itsura niya, di ba? Kitang-kita naman every time na makikita na ADV na bike, di ba, parang napaka-astig, napaka-angas, napakaganda, napaka-formado. Sa kanyang engine response, okay na okay din. Laking improvement ng 160cc 4 valves na engine. Tapos yung kanyang handling, goods din, especially sa cornering. Although hindi ko sinagad kasi syempre nakakatakot. Total, hindi naman sa atin tong bike na to. At the same time, hindi naman pang cornering yung gulong kasi ang size ng gulong is 14-13 ang pagkakalam ko. 110 ang harap, 140 o 130, 70 ang likod. So I hope guys, nabigyan ko kayo ng idea kung kamusta tong ADV 160. So babalik ba ako sa ADV 160? Tingnan natin. Tingnan natin kasi sa totoo lang, isang reason din kung bakit nilet go ko yung aking ADV 150 is dahil nabibitin na ako sa power. Gusto ko kasi yung parang meron pa akong extra headroom when it comes to power, when it comes to handling, when it comes to torque. Yan, in between pa rin ako kung babalik ba ako sa ADV. But still, when it comes to convenience, hands down talaga ako sa bike. Kasi iba pa rin talaga ang scooter when it comes to convenience. Yan ang masasabi ko with Honda ADV 160. Again, maraming salamat J-Rides para sa pagpahiram netong Honda ADV 160 na to. Shoutout din sa mga nakanood. And dito ko na siguro tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. You know the drill. Ride safe. Peace out.